Oh. Okay, partner, issue number 3 na tayo. Okay. Dating defense chief nanawagan ng transition government para matigil ang sistematikong korupsyon. Ito po ang sinasabi ni isa-isayin natin, no, yung mga punto ni Defense Secretary Norberto Gonzales. Maraming Pilipino ang naging biktima ng maling paggamit ng pondo, partikular para sa flood control projects. Ang kasalukuyang sistema sa eleksyon ay naglalagay sa pwesto ng mga lesser or evil o kandidato mula sa political dynasties, kaya mahirap panagutin ang opisyal sa kanilang mga pagkakamali. Ayon kay Gonzales, kailangan na national reset. Ito na yung mga national reset na to, partner. Ayon kay Gonzales, ngayon ang tamang panahon bago ang 2028 election. Ito naman po ang sagot ng AFP. Kinikilala ng AFP ang diskusyong pampubliko tungkol sa pamahalaan kabilang ang panukala para sa isang transition government. Binibigyan din ng AFP ang isang profesional at non-partisan na institusyon na nakaatang ang tungkulin at pagtanggol ang konstitusyon at ang demokratikong proseso. Mahigpit na binababala ng AFP ang mga narrative o panawagan na humihikayat ng withdrawal of support sa kasalukuyang pamahalaan. Ayon sa AFP, sa Department of National Defense, ang mga ganitong panawagan kahit ginagamitan ng malumanay na salita o euphemisms ay katumbas ng pagtatangkang lumabag sa konstitusyon. Partner, ito ang tanong. Ayun na. Sang-ayon ka ba sa panawagan ni Norberto Gonzales na magkaroon ng transition government upang labanan ng sistematikong korupsyon? Makakatulong ba ang transition government sa pagbabalik ng tiwala ng publiko sa gobyerno? Partner, simple lang eh. Kahit itong transition government, masyadong malalim ito, partner. Kahit dito na lang muna tayo, dito na lang sa sistematikong corruption na nangyayari ngayon sa ating bansa, dito muna tayo tumutok. Kasi ang sambayan ng Pilipino, gigil na mga partner, na gusto talaga malaman kung sino talaga ang pinaka-mastermind nitong mga nangyayaring corruption sa ating bansa. Dito muna tayo tumutok. Ito muna ang dapat ipanawagan ng ating mga kababayan kay Mr. President Marcos. Partner Bisdak. Alam niyo ho, dapat linawin nila yung mga panawagan nila, yung transition government na sinasabi ho nila. Malalim eh. Kasi ako, kung ang kagustuhan nila ng transition government ay gusto nilang maghanap ng isang tao na mag-lead sa ating bansa, kung sino-sino lang, hindi ako payag dyan. Okay, magkaroon tayo ng transition government. Pero respetuhin po natin yung tinatawag na roles of succession. Yun. Bakit po maghahanap pa tayo ng ibang leader na meron namang capable na isang leader na po pwedeng magbago ng lahat ng kaguluhan ng nangyayari sa ating bansa? Nandyan ang Vice President. Correct. Si Vice President Inday Sara Duterte. Pustahan ho tayo. Sabi ko nga ho, hindi naman ako nananawagan na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kasi si Pangulong Bongbong Marcos, nahatak yung pamilya niya pagdating sa korupsyon. So ngayon siguro, para maliwanagan ang lahat, baka ho po pwede maglib muna Pangulo ng ating bansa. Kasi, pag sinasabing po transition, pag-resignin mo lahat eh. Kasama Presidente, Vice-Presidente. Inday Sara, ang nakikita nating pag-asa si Inday Sara eh. Correct. Bakit ba magturo pa tayo ng iba? Parang ginawa tayong Banana Republic dito, partner Dan. Correct. Well, partner, ang katwiran ng Armed Forces of the Philippines dito is labag sa konstitusyon to. Okay. Kasi ang konstitusyon na Vice Presidente. ang magiging successor niyan ay ang Vice President. Yes. Dito kasi sa sinasabi po ni Sir Norberto Gonzales, yung transitional mawawala po dito ang Vice President, mawawala din po dito ang lahat mawawala. Ang tanong dito, sino? Correct. Sino yung ilalagay ho nila? Yun na nga eh. Kaya nga napakalalim niyan, partner Hindi, totoo siya sabi niya malalim ito eh. Kasi may pinupunto sila dito, and the question is, who is the right person na ilalagay nyo dito pagka nagkaroon kayo ng ganitong pagpapalit na ganito? Reset.
O magre-reset kayo. Sino ilalagay nyo? Si Ramon Ang? What if komunista Yun ang ang gusto mano, nila eh. NPA, no? Oh. NPA pala yung maturo natin, patay tayo dyan. Oh. Yun nga daw ang gusto nila, si Ramon Kaya, ang daw eh. lalong mas magulo, di ba? Para sa akin, mas magulo to eh. Mas magulo to. Pero ang pinaka-the best nito, siguro tingin natin, ba't hindi tayo magsubukan muna for the benefit ng ang magbe-benefit dito sa bayan ng Pilipino. Correct, oo. Hindi tayo may 3 taon pa naman, di ba? Kahit isang taon si Inday. tama, bigyan mo ng 1 year si Inday. Pagka 1 year walang nagawa, di 2028, wag nating iboto. Correct. Huwag Tama. patakbuhin. Correct. Tama. Ay tumakbo siya, wag nating iboto. Yan, Oo. 1 year lang. Bigyan natin isang taon. Hindi yung bigyan natin 1 taon lang. Akala nyo may papayag na ba sa inyo? Hindi, ito haka-haka lang ito, Kwento lang opinion lang yan. Ito natin. ang teorya lang natin. Tama. teorya. Alam nyo sa theory natin, malay nyo, biglang Mangyari. Oo. may gumalaw na baso, di ba? Baka mauntog sila, di ba? Oh, di ba? Oo. Pagpakinggan tayo dito. Biglang matanggal natin yung helmet. Di ba? Nauntog. Kasi Di ba? ayaw nila mag-resign, di ba? Di ba? Tama ka, Mr. Ayaw na mag-resign eh. Live na lang. Mag-leave na lang sila. Ako sang-ayon ako doon. Oo. Pero, bagamat suntok po sa buwan yan, pero sabi ko nga, kung gumalaw ho ang nasa taas, di ba? Ako naniniwala ako sa milagro. Di ba? Correct, oo, totoo. Partner BMR. Hindi ako sang-ayon dito sa panawagan ni Norberto Gonzales na transition government. Kasi kahit pa magkaroon tayo ng transition government sa ngayon, una, hindi natin alam kung sino yung kanilang iluluklok dito. Pangalawa, yung sistematikong corruption na nangyayari sa ating bansa ngayon, kaya nga ito tinawag na sistematiko eh. At kaya nga ito nangyari at nakalusot dahil magaling sila eh. Sistema nga, ginawang sistema Oo, Pinaganda eh. Linagyan nga nila ng malupit na sistema na hindi sila agad-agad basta-basta mahuhuli Mahahalata, or mahahabol ka, agad Oo. mapapanagot. So, anong solusyon dito? Ang solusyon dito, tingnan uli natin kung anong mga nakasaad sa konstitusyon. Kasi pag pumunta tayo dito sa isang paduksal na padaskul-daskul na desisyon, Oo. pabigla-bigla, Oh. baka mas lalo pa tayong malugmok sa delikadong posisyon. Why not? Habang inantay natin yan, pakilusin natin ang kung ano nakasaad sa konstitusyon. Panagutin ang dapat panagutin with the bounds of constitution. Yes. Ngayon, kung magkaroon ng konsensya, tubuan ng konsensya, itong si Pangulong Marcos Jr. dahil lahat naman sila sa pamilya nila na ibabanggit na ni Saldico, abay, maaari naman din siguro, pwede naman din siguro siya magkusa. No? Magkusa bilang, sasabihin lang naman niya, simple lang naman eh. Nakahanda po ako, sumalang or humarap sa taong bayan, pwede niyo po akong imbestigahan, bulat-lat ko po yung mga akusasyon sa akin, sasagutin ko po. In public, para naman magkaroon ng kalinawan. Nang sa ganun, mas maganda yon. Ngayon, ibigay nyo na sa taong bayan kung ano yung pasya nila. Taong bayan ang magpapasya. tama. Kung tatanggapin ng taong bayan ang paliwanag at sagot ni Mr. President dito kay Saldico. Partner, ito parang wala ito pinagkaiba ha. Singit ko lang ito. Walang pinagkaiba to sa gusto na mangyari sa RevGov. Ayun. Oo. Kasi pag nag-RevGov ito, wala na ang presidente, wala na ang vice-presidente, i-take over na ng military. At sila na lang. Kung halimbawa, ano na lang partner, snap election na lang. Stop election partner, medyo malabo din yan partner kasi ang maghahawak yan kumilik pa rin eh. So sino yung kumilik natin? Kanila pa rin. Kanila pa rin. Oo. Mahirap po yan. So kailangan talaga maingat lang ang mga mamamayang Pilipino kung ano talaga ang gusto natin. Pagbabago ba? Gusto ba natin magpalit ng liderato? Kasi ang pagpapalit ng liderato hindi ganun-ganun kadali kasi meron tayong batas sa 2028 pa ang next election natin. Correct. So ito ang sinasabi kasi ni Norberto, ngayon na, hindi na natin Before 2020. before 2028 magkaroon na tayo ng transition government, reset. Pero ang point kasi dito, Sino? Kasi Sino? ang hirap naman i-discredit mo yung Inday Sara Duterte, wala namang kinalaman sa korupsyon. Wala namang kinalaman sa budget na trilyon-trilyon. Binabato nga ngayon si Inday Sara, meron bang ebidensya na nangungurakot si Inday Sara? Wala. Mismong Commission on Audit, pabalik-balik lang naman yung akusasyon nila. 125 million confidential funds. Pag tiningnan mo, wala pa sa kalingkingan yung akusasyon nila na 125 million sa inahanap natin ngayon na 1.3 trillion pesos sa flood control pa lang yan mga kapartner. Yun nga yung... Partner, basahin lang natin to na sabi natin kanina lumahok sila. Nung lumahok, ayaw natin basahin.
Roche Janet, yan nga din ang sinabi ni Attorney Jimmy Bundok. I-try lang si BP Sara kasi yan naman ang konstitusyon natin. Pag walang nagawa si BP, then BH gusto nila. Correct. Yan. Sabi ni Bibing Diano, abide tayo ng 1987 Constitution. Succession po, legit po yan. Correct. Correct. Alam nyo po, mas magulo talaga. Biruin nyo sino magpapasya? Si Norberto Gonzales? Sino ba si Norberto Gonzales sa atin? Wala naman Binoto ba natin siya? Hindi. O, yun po yun eh. Mga tropa niya lang. Paano nyo naisip na alam mo yung gusto ng mga tao? Yun lang yun, partner eh. Hindi po pwede yan. Kaya nga tayo may botohan. Kung sa succession, kung hindi kaya ng Pangulo, wag na tayo mag-isip pa ng mga sino magpoporma. Reset pa ba yan? Sino pa yung poporma? Correct. Sinong gagawa nung reset? Mm. Magandang pakinggan yung reset na yan, pero sa katotohanan po, mas magulo po yan. Mahirap makuha. Tapos sasabihin nyo, sila Ramon Ang. Ano ba alam nila Ramon Ang pagpatakbo ng Pilipinas? Magnegosyo. Negosyo tayo niyan. Ganun pala, no? Kasi, napag-usapan natin si Ramon Ang. Ay, alam natin, napakalaking tao niyan, bilyonaryo yan, baka trilyonaryo Maliit pa. lang, mga ganito lang yung partner. Hindi. Mas matangkad ka pa rin. Hindi, ibig sabihin, yung Layo naman. Layo na. Nadali ako na. Pumayag talaga si Traveler. Masyado kayo seryoso. Partner, may nagpakulay, partner. Basta Oy, maraming salamat. na. Maraming salamat kay Boljak Team. Yun. Ayan. Oh. Team Bantag pala. Boljak Oh. Team Bantag. Eto pinag-uusapan kasi natin dito, lahat, 5 tayo dito, pati mga nasa comment section, nagtatanong sila eh. Sino yung ipapalit ninyo? At sinasabi ba natin, alam ba, magbanggit nga kayo ng mga pangalan na ipapalit nyo, yan ba nakakasiguro kayo maayos yung Pilipinas? Sige bo daw, sige bo. Ha? Sige bo, ipapalit. Nako po. Hindi nga nalo yun ng Senador. senador eh. Ayaw nga sa kanya, senador pa lang eh. Oh, di ba? Maltese nga yan, di ba? Maldiz, Alam nyo, yung nangyayari kasi dito, mayroon naman po, ito, tapatan na lang tayo. Handa na lang ako magtiis, total. Natiis ko nga yung mahigit 3 taon eh. Ano pa kaya itong 2 taon na lang parehas mahigit? tayo, partner. Tiisin ko na lang, partner, Oo. kaysa naman sa sumuong tayo sa panganib. Oo, totoo. At saka hindi naman tayo nagtitiis, lumalaban tayo. Saan? Sa kalsada. Sa kalsada. Hindi na sa kalsada. Hindi, yung sa akin, yung sinasabi kong pagtitiis, tiisin ko na lang, kaysa naman sa, di ba, pumunta pa tayo dyan sa mga kung anong Pressure kalukuhan. natin. Oh, hindi natin alam yung Panata unang natin resulta. araw-araw. Pero, mga partner, pero, di ba nakikita natin, kaliwat kanan ngayon yung mga rally, di ba? Ako, magpapatuloy itong kaliwat kanan na rally to, umabot hanggang 2027 ito, and before the election, hanggat nandiyan po si Pangulong Bongbong Marcos, this is a black propaganda against kung sino man i-endorse niya. Although hindi siya mananalo, pero ang nangyayari ngayon, aminin natin sa hindi, ang nangyayari ngayon, machinery of in the politics. Di ba? Ito na yun eh. Yung makinarya ng politika na nakakasira sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang kapabayaan, sa kanyang panunungkulan, ito ang nagiging bunga niya. Pero, kay BP Sara, yung kabila naman ng tumitira sa kanya, lalo siyang bumabango. Correct. Kasi, may kasabihan nga tayo mga partner, nakakita ka ng kainito o kaya mangga, punong-pulo at hitik na hitik ang bunga. Anong ginagawa nyo? Binabato. mo. Sinusungkit ko. Sinusungkit Sinusungkit mo. hindi wasak yun. Oh, problema yung panungkit hindi makaabot. Oh. Oh, di ba? Pundok. Di ba? Pagbigyan nyo kasi ng bato. Oh, Ay, bigyan nyo ng bato. Oo. Binabato. Ganyan po nangyayari kay Vice President Inday Sara Duterte. Yeah. Di ba? Ganyan po talaga ang napakaraming bunga. Partner, kung may bumabato kay BP Sara, meron namang nagbabato. Teka, lilinawin natin ha. Bato yun ah. Senator Bato de la Rosa hulaan ko. Ayun. Pag binato mo yung mangga partner, Wasak. wasak. Lalo na kung green. Ako gusto kong batuhin sino, yung mga ensaymada vloggers. Batuhin ko kayo ng durian na hilaw. Ayan! Kahit hinog! Oo. Kahit hinog! Partner, may premyo daw sa kanya yan. Ayan, oh. Ang makasalo, may 5,000. Aba! Oo. Oo. Kaya lang, ihuhulog niya raw galing third floor. Oy, masarap yung durian sa Davao partner. Oo naman. Sa sobrang sarap niya, pabalik-balik ako sa Davao. Kaya Hindi pa ako nga, nakakakain. sarap yan eh. Tapos, partner, inuman mo ng Coca-Cola. Yun lang. Ginawa Pero ko yan. nakatikim ako ng partner na durian coffee. Oo, sarap Sa yan. may mataas na lugar doon Oo, na Sa overlooking. Patagan!
Sa Hindi, Mantapo. Sa Patagan, meron pa. Dito lang sa banda City. Sa city, yung dating sa Duterte may City. ano, Dating Duterte City. Maganda yung lugar na yun eh. Sa Shrine yun Shrine Hills, Ay, Latina. Hindi, hindi, dating Duterte City tutukoy niya yung tanong mo buong Labaw. Kaya nga sa may Shrine Hills, Oo. Matina yun. Yung Kainan talaga. may Doon po picture ako doon naging Duterte City 2019.